Genesis Kabanata 29. Nang magkagayoy nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay, at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin, at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan, ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon, pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon, sa dako niyaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, "Mga kapatid ko, taga saan kayo?" At kanilang sinabi, "Taga Haran, kami." At sinabi niya sa kanila, "Nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nahor?" At kanilang sinabi, "Nakikilala namin siya." At sinabi niya sa kanila, "Siya ba'y mabuti?" At kanilang sinabi, "Siya'y mabuti." At narito, si Rachel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, "Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop, painumin ninyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsaban." At kanilang sinabi, "Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan, at igugulong ang bato mula sa labi ng balon, gayon nga aming pinaiinom ang mga tupa." Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Rachel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Rachel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Rachel, at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Rachel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama, at anak siya ni Rebekah, at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman." At dumon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kopahan mo." At may 2 anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Rachel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Rachel, at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso." At sinabi ni Laban, "Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Rachel, na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw, dahil sa paibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya." At pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan, na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Zilpah. At nangyari, na sa kinaumagahan, narito't si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Rachel? Bakit mo nga ako dinaya?" At sinabi ni Laban, "Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso, bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa, sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang sanglinggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Rachel ay ibinigay ni Laban na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Bilhah. At sumiping din naman si Jacob kay Rachel, at kanya namang inibig si Rachel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapopootan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata,
datapwat si Rachel ay baog. At nagalihi si Leah, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilangap ng Panginoon ang aking kapigatian, dahil sa ngayon mamahalin ako ng aking asawa. At nagalihi uli, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapopootan ay ibinigay rin naman sa akin ito, at pinanganlan niyang Simeon. At nagalihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayon mas asama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling nagalihi at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayon aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinanganlang Juda, at hindi na nanganak. Genesis Kabanata 30. At nang makita ni Rachel, na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Rachel sa kanyang kapatid, at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako. At nagningas ang galit ni Jacob laban kay Rachel, at nagsabi, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya, upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. At ibinigay niyang asawa si Bilha, na kanyang alila, at sinipungan ni Jacob. At naglihi, si Bilha, at nagkaanak kay Jacob, ng isang lalaki. At sinabi ni Rachel, hinatulan ako ng Diyos, at dininig din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak, kaya't pinanganlang Dan. At si Bilha, na alila ni Rachel ay nagalihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Rachel, ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanag, at siya'y pinanganlang Neftali. Nang makita ni Leah, na siya'y hindi na nangganganak, ay kinuha si Zilpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, kapalaran, at pinanganlang Gad, at ipinanganak ni Zilpa na alila ni Leah, ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, mapalad ako, sapagkat tatawagan akong mapalad ng mga babae, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Azer. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragores sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagayoy sinabi ni Rachel kay Leah, ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragores ng iyong anak. At kanyang sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragores ng aking anak. At sinabi ni Rachel, kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragores ng iyong anak. At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya'y sinabi, sa akin ka dapat sumiping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragores ng aking anak. At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininag ng Diyos si Leah, at siya'y nagalihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kopahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa, at kanyang pinanganlang Issachar. At nagalihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-6 na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob, ngayon makikasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki, at kanyang pinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Rachel, at dininag ng Diyos, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y nagalihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari, nang maipanganak ni Rachel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalaman mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at papagpaalaman mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo.
At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kopahan, at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita, at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at naging isang karamihan, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit, at ngayoy kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman, kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon, na aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may donges, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may donges at batik-batik sa mga kambing, at siyang magiging aking kopahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin, pagparito mo, tungkol sa aking kopahan, na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang donges sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpungan sa akin, ay maibibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ang araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may donges, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may donges, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alimo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sanggang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman, na pinaparunan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nangganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may donges. At ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari, na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga, sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang, upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagang mainam, at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno. Genesis Kabanata 31. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban, na nagsisipagsabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama, at doon sa mga sa ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito. At pinagmasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito't hindi sama sa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang, at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Rachel at si Leah sa bukid, sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng inyong ama, na hindi sumasaakan na gaya ng dati, datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumaakin. At nalalaman ninyo, na ang aking buong lakas ay ipinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama, at binagong makasangpo ang aking kopahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos, nagawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy nangganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik, at kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy ang lahat ng kawan ay mangganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama, at ibinigay sa akin. At nangyari, na sa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata, at nakita ko sa panaginip, at narito, ang mga kambing na lalaki na nakatikip sa kawan ay mga may guhit, may batik at may donges.
At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos, sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungeons, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala, at doon ka gumawa ng panata sa akin, ngayoy tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pananganakan sa iyo. At nagsisagot si Raquel at si Leah, at sa kanya'y sinabi, mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ng aming halaga. Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay amin yaon at sa aming mga anak. Ngayon nga, gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayoy tumindig si Jacob, at pinasakay sa mga kamelo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat na hayop, at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang, na kanyang tinipon, sa Padan Aram, upang pamaron kay Isaac na kanyang ama, sa lupain ng Canaan. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa, at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na dinalalaman ni Laban na taga-Syria, sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob sangko ng buong kanya, at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates, at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa ikatlong araw, na tumakas si Jacob. At ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid, at hinabol niyang 7 araw, at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ang Diyos kay Laban na taga-Syria, sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, ingatan mo huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok, at si Laban 10 ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo na tumanan ka ng di ko nalalaman, at dinala mo ang aking mga anak na parang manggabihag sa teba? Bakit ka tumakas ng lihim, at tumanan ka sa akin, at hindi mo ipinaalam? Sa akin, upang ikaw ay napagpalong kong may sayahan at may awitan, may tambul at may alpa. At hindi mo man lamang ipinahintulot sa aking hunulik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon nga'y gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawan ko kayo ng masama, ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi, na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagaman iyong inibig yumaon, sapagkat pinagmimitian mong datnin ang bahay ng iyong ama ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay, sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo, at dalhin mo sa iyo. Sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, at sa tolda ni Leah, at sa tolda ng 2 alilang babae, datapwat hindi niya nasumpungan, at lumabas sa tolda ni Leah, at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan, at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelo at kanyang inupuan. At inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae. At kanyang hinanap, datapwat hindi masumpungan ang mga larawan. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan, upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan, anong nasumpungan mong kasangkapan, ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid, upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon, ang iyong mga babaeng tupa, at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak,
at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo, ako ang nagbata ng kawalan, sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw, o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako, sa araw ay pinupugnaw ako ng init, at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay, pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kopahan na makasampo. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kanya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, ang mga anak na babaeng ito, ay aking mga anak at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin, at anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae, o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila. At ngayoy halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patuto sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato, at itinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bantan, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bantan. At pinanganlan ni Laban na Jegar sa Hadutha, datapwat pinanganlan ni Jacob na Galaan. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon. Kaya't ang pangalan niya'y tinawag na Galaan. At misto sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw, pag nagkakahiwalay tayo, kung pahirapan mo ang aking mga anak, o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama, tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito, ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito, na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito, at saksi ang batong ito, na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo, at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Knocker, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok, at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay, at sila'y nagsikain ng tinapay, at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bungainggong maaga sa kinaumagahan si Laban, at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at pinagbabasbasan, at yumaon at umuwi si Laban. Genesis Kabanata 32. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos, at tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Ser, na parang ng Edom. At inutusan niya sila, na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, lumun ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka, at mga asno, at mga kawan, at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob, na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayoy natakot na mainam si Jacob at nahapos at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 20 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa 1 pulutong, at kanyang saktan, ang pulutong ng natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kawan, at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaanan ko ang Jordang ito,
at ngayon naging 20 ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang inapati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaluob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae, at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, at 20 tupang lalaki. 30 kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawon ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko, at iiwanan ninyo ng isang pagitan ng bawat kawon. At iniutos sa una, na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka? At saan ka paroroon? At kanino itong nang asa unahan mo? Kung magkagayo'y sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob na, napadala sa aking Panginoong kay Esau, at, narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa ikalawa, at sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawon, na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau, pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo, saka, narito, ang iyong lingkod na si Jacob, ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagan ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabing yaon, at isinama niya ang kanyang 2 asawa, at ang kanyang 2 alilang babae, at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Jabok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi muneg sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanag. At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Punil, sapagkat aniya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay. At sinikatin siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob, sa litid ng pigi. Genesis Kabanata 33. At itiningi ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin, at, narito, si Esau, ay dumarating, at kasama niya'y 400 tao. At kanyang binahagi ang mga bata, kay Leah at kay Rachel, at sa 2 alilang, babae. At inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna, at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa, at si Rachel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila, at yumukod sa lupa na makapito, hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya, at niyakap siya at niyapos siya sa leeg, at hinagkan siya, at nagiyakan. At itinangi ni Esau ang mga mata niya, at nakita ang mga babae at ang mga bata, at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? At kanyang sinabi, ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Nang magkagayo'y nagsilapot ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak, at nagsiyukod.
At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak, at nagsiyukod, at pagkatapos ay nagsilapat si Jose at si Raquel, at nagsiyukod. At kanyang sinabi, "Anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko?" At kanyang sinabi, "Nang makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon." At sinabi ni Esau, "Mayroon akong kasliya, kapatid ko, ariin mo ang iyo." At sinabi sa kanya ni Jacob, "Hindi, ipinamamanik ko sa iyo, na kung ngayoy nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay, yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanik ko sa iyo, ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos, at mayroon ako ng lahat." At ipinilit sa kanya, at kanyang tinanggap. At kanyang sinabi, "Yumaon tayo at tayo'y lumakad, at ako'y manggana sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso, at kung ipagmadali sa isa lamang araw ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod, at ako'y mamamatnubi na dahan-dahan, ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan, at ng hakbang ng mga bata, hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Ser." At sinabi ni Esau, "Pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko." At kanyang sinabi, "Ano pang dahil nito? Makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon." Gayon nagbalik si Esau ng araw ding yaon sa kanyang lakad sa Ser. At si Jacob ay naglakbay sa Sukat, at nagtayo ng isang bahay para sa kanya, at iginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop, kaya't tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukat. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikhem, na nasa lupain ng Canaan, nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y umantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitik ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda, sa kamay ng mga anak ni Hamor, na ama ni Sikhem, ng 100 putol na salapi. At siya'y nagtindig doon ng isang dambana, at tinawag niyang El Elohe Israel. Genesis Kabanata 34. At lumabas si Dina na anak ni Leah, na ipinanganak nito kay Jacob, upang tingnan ang mga anak na babae ng lupain yaon. At siya'y nakita ni Sikhem, anak ni Hamor, na Hevo, na prinsipe sa lupain, at siya'y kinuha at sumiping sa kanya, at siya'y pinangayupapa. At inilakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dina, na anak ni Jacob at kanyang sinintaang dalaga, at nakiusap ng kalugod-lugod sa dalaga. At si Sikhem ay nagsalita sa kanyang amang kay Hamor, na sinabi, "Ay pakamit mo sa akin ang dalagang ito na maging asawa ko." Nabalitaan nga ni Jacob na dinahas ang kanyang anak na si Dina, at ang kanyang mga anak ay nasa kasamahan ng mga hayop niya sa parang, at tumahimik si Jacob hanggang sa sila'y dumating. At nilabas ni Hamor na ama ni Sikhem si Jacob upang makiusap sa kanya. At ang mga anak ni Jacob ay nagsiuwi mula sa parang ng kanilang mabalitaan, at nangagdamdam ang mga lalaki, at nagningas ang kanilang galit, sapagkat gumawa ng kaulan sa Israel, na sinipungan ang anak ni Jacob, bagay na di nararapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila, na sinasabi, "Ang kaluluwa ni Sikhem na aking anak ay sama sa iyong anak, ipinamamanik ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kanya na maging asawa niya. At magsipag-asawa kayo sa amin, ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae, at ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae. At tatahan kayong kasama namin, at ang lupain ay sa harap ninyo. Tumahan kayo at manggal-akal kayo riyan at magkaroon kayo ng mga pag-aari riyan." At sinabi ni Sikhem sa ama ni Dina, at sa mga kapatid niya, "Makasundo nawa ako ng biyaya sa inyong mga mata at ang sabihin ninyo sa akin ay aking ibibigay. Hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay kaya at kaloob, at aking ibibigay ayon sa sabihin ninyo sa akin, ipagkaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko." At nagsisagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Sikhem at kay Hamor na kanyang ama, at sila'y nagsalitaan, sapagkat kanyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, "Hindi namin magagawa ito, na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli, sapagkat isang kasiraan ng puri namin. Sa ganitong paraan lamang papayag kami sa inyo,
kung kayo'y magiging gaya namin, na manggatuli ang lahat ng lalaki sa inyo, ay ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at makikasama kami sa inyong mga anak na babae, at tatahan kami sa inyo, at tayo'y magiging isa lamang bayan. Datapwat kung ayaw ninyo kaming pakinggan, na kayo'y manggatuli, ay dadalhin na namin ang aming anak na babae at kami ay yayaon. At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sichem, na anak ni Hamor. At hindi iniliban ng binata ang paggawa ni Yaon, sapagkat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob, at siya ang pinarangalang higit sa buong sangbahayan ng kanyang ama. At si Hamor at si Sichem na kanyang anak ay napasa pintuang bayan ng kanilang bayan, at sila'y nakiusap sa mga tao sa kanilang bayan, na sinasabi, ang mga taong ito ay tahimik sa atin, kaya't magsitahan sila sa lupain at magsipangalakal sila riyan, sapagkat narito, ang lupain, ay may malabis na kaluwangan sa kanila, tayo'y makisama sa kanilang mga anak na babae, at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak. Sa ganito lamang paraan papayagan tayo ng mga taong iyan, sa pagtahan sa atin, na maging isa lamang bayan, kung patuli ang lahat ng lalaki sa atin, na gaya naman nila na mga tuli. Diba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop. Atin lamang silang payagan, at tatahan sa atin. At pinakinggan si Hamor at si Sichem na kanyang anak, ng lahat na lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan, at ang lahat ng lalaki ay nagtuli, ang lahat ng lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan. At nangyari, ng ikatlong araw, nang sila'y nangasasaktan, na ang dalawa sa mga anak ni Jacob, si Simeon at si Levi, na mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanyang tibak, at sila'y lihim na pumasok sa bayan, at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. At kanilang pinatay si Hamor at si Sichem na kanyang anak, sa talam ng tibak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sichem, at sila'y nagsialis. Nagsiparon ang mga anak ni Jacob sa mga patay, at kanilang sinamsaman ang bayan, sapagkat kanilang dinahas ang kapatid nila. Kinuha nila ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan, at ang kanilang mga asno, at ang nasa bayan, at ang nasa parang. At ang kanilang buong yaman, at ang lahat ng kanilang mga anak, at mga asawa, ay dinala nilang bihag at samsam, sa makatuwid bagay lahat na nasa bahay. At sinabi ni Jacob kay Simeon at kay Levi, ako'y inyong binagabag, na pinapadyang mapagtanim ninyo ako sa mga tumatahan sa lupain, sa mga Kananiyo, at sa mga Pharisea, at akong may kaunting tao, ay magpipisan sila laban sa akin, at ako'y sasaktan nila, at lilipulin ako at ang aking sangbahayan. At kanilang sinabi, aariin ba niya ang aming kapatid na parang isang patutot? Genesis Kabanata 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahan, ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nang asa inyo, at magpakalinas kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng pulong ensina na malapit sa Sichem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindik mula sa Diyos ay samabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayo'y naparoon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Canaan, na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon, nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebekah, at nalibing sa paanan ng Bethel, sa ilalim ng ensina, na ang pangalan ay tinawag na Alon-Bokor. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob, nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala.
At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob, ang pangalan mo'y hindi natatawagan pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo, at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos, halijing bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel, at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata, at nagdamdam si Rachel, at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari, nang siya'y naghihirap sa panganganak, na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari, nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, datapwa at pinanganlan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata, na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaalaala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tolda sa dako paroon ng Moab ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupain yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiting kay Bilha, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben, na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah at si Issachar, at si Zabulon. Ang mga anak ni Rachel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha, na alila ni Rachel, ay si Dan at si Naphtali. At ang mga anak ni Zilpah na alilang babae ni Leah, ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama, sa Mamre, sa Kiriath Arba, na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. At naligot ang hininga ni Isaac at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kanyang mga anak na si Esau at si Jacob.